10 beses ang itinaas ng bilang na nagpo-positibo sa mga tinetest sa COVID sa Metro Manila sa nakalipas na mahigit isang linggo. Mahigit doble naman ang itinaas ng mga bagong kaso ngayon sa bansa kumpara kahapon. Hindi pa masabi ng Department of Health kung dahil ito sa Omicron variant. Paniwala naman ng Octa Research Group, nagsisimula na ang upward trend ng mga kaso. Ang posibilidad ng pagtataas ng alert level, alamin sa report ni Lay Alves. Mula sa 421 kahapon, 889 ang new cases ngayong araw. Pinakamataas yan sa nakalipas na 32 araw. Ayon sa Department of Health, 869 sa 889 new cases nangyari pa sa nakalipas na 14 na araw. Pinakamarami ang naitala sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon. Tingin ng Octa Research, hindi na lang ito dahil sa holiday season. Sa loob lang kasi ng 11 araw, 10 beses nang itinaas ng daily positivity rate o yung porsyento ng mga nagpopositibo sa mga tinitest sa Metro Manila. It seems like it's doubling every 2 days. That's not on a holiday uptick. That's now something serious. Right now, we're seeing a faster increase of cases, and there may be something else driving this increase. The rate of increase that we're seeing right now is comparable to the rate of increase in countries where we saw the Omicron surge. Nitong Lunes, pumalo na sa 5.36% ang positivity rate sa Metro Manila. Sa nationwide projection ng Octa Research, posibleng umabot ng 2,000 ang new cases sa January 1 at 8,000 sa January 7. Habang sa Metro Manila, posibleng umabot sa 800 ang new cases pagsapit ng bagong taon at mahigit 3,000 sa January 7. Is Octa confirming na increasing na ulit ang trend? Yes, increasing the trend. We cannot say for certain now that cases, yung trend ay nag-reverse. What we can say right now, straightforward tayo na yung mga kaso tumataas in certain areas of the country. Yung sinasabi nila na baka dahil sa Omicron, hindi pa natin masasabi with certainty ngayon. Ang pagtaas ng mga kaso, di pa raw ramdam sa bilang ng hospital admission, pero inihahanda na raw ang mga ospital sa gitna ng banta ng Omicron. Wala pa naman talagang community transmission ng Omicron, pero dapat ang ating kilos, galaw, ang pagpaplano, i-assume natin na parang meron ng Omicron. Ang rekomendasyon ng Octa Research, muling higpitan ng restrictions sa mga batang 11 anyos pababa at sa mga hindi pa bakunado. Ang suhestyon naman ng business sector, status quo, tutal hindi na rin daw kasing dami ang lalabas matapos ang Kapaskuhan. We have to be conservative. The business sector is best prepared. Moving to alert level 1 does not really help. Sa first quarter naman, hihina naman ang benta natin. Sakali raw na magkaroon uli ng surge, handa raw silang mag-booster shot kada 3 buwan kung kinakailangan. Pero ang Malacanang, aminadong nababahala na sa pagbilis ng hawaan. Sa alert levels, we will be making the announcements soon, no? If not within the day, maybe perhaps tomorrow. Okay, but this again is the alert level for January 1 to January 15. Posible pa rin daw tumaas o bumaba ang alert level sa mga probinsya o highly urbanized cities, depende sa datos. Pero hindi lang naman daw dapat sa gobyerno lang iasa ang paghihigpit. It is a shared responsibility of all. Self-policing, huwag nating sayangin ang lahat ng pinaghirapan po nating lahat. Lay Alves, GMA News. Ipinagpaliban ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI ang plano nilang 5-day PhilHealth holiday. Ito'y matapos daw silang pakiusapan ng mga pasyente, lalo na yung mga nakadepende sa PhilHealth. Kung patuloy raw na hindi magre-reimburse ng maayos ang PhilHealth sa mga ospital, igigit daw ng PHAPI na ang PhilHealth ang dahilan ng problema ng mga pasyente. Wala pang bagong pahayagang PhilHealth, sabi naman ng Malacanang, pinabibilis na ng PhilHealth ang pag-release ng 11 billion pesos na pambayad sa claims sa mga ospital. Sa planong PhilHealth holiday, hindi ibabawas ng ospital ang share ng PhilHealth sa bill ng pasyente. Inanunsyo naman ng PhilHealth na pinalawig nito ang accreditation ng lahat ng kasalukuyang health facilities hanggang sa katapusan ng Enero 2022. Ito raw ay para mabigyan ng sapat na oras ang mga pasilidad para magsumite ng kanilang bagong application at matiyak na tuloy-tuloy ang pagpuproseso ng kanilang mga claim. Dumarami na ang mga bumabiyahe sa ilang terminal at paliparan 2 araw bago ang bisperas ng bagong taon. Sa mga babiyahe panorte mula Araneta City Bus Port, dapat fully vaccinated kahit walang reservation.
Ikinatuwa naman ng bus operators ang pagdami ng mga pasahero dahil kahit papaano ay nakakabawi sila ng kita. Para naman matiyak na maayos ang biyahe, mahigpit ang seguridad sa Victory Liner sa Caloocan. At dahil may pasok pa sa New Year's Eve, posibleng hindi pa bumuhos hanggang bukas ang bulto ng mga pasahero pa Southern Luzon sa PITX. Sa NAIA Terminal 3, mula naman sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Odette ang karamihan sa mga dumarating na pasahero. Meron din namang mga umaalis ng bansa para makapagtrabaho. Para maiwasan ang aberya sa eleksyon 2022, nagsagawa ng mock elections ang COMELEC. Bilang pag-iingat sa COVID, chinecheck ang temperature ng mga boboto. Nilimitahan din ng bilang ng mga botante sa classroom at pinaglayo-layo ang mga upuan. May mga emergency accessible polling place din para sa senior citizen, PWD at mga buntis. Idinaos ang mock elections sa 34 na barangay sa Metro Manila at 6 na iba pang rehiyon. Sa Negros Oriental State University lang may naiulat na problema. Ilang balota kasi roon ang nag-expand. Tinabasan ang mga ito para maipasok sa vote counting machines. Samantala, nire-resolba na ng komisyon ang mga nakabimbing kaso sa 2 COMELEC division para makapaglabas na ng pinal na listahan ng mga kandidato bago ang pag-iimprenta ng balota sa unang bahagi ng Enero. Sakaling hindi pa ito maresolba, isasama ang pangalan ng kandidato sa balota, pero kung ideklara siya kalaunang nuisance, ituturing na stray votes ang botong makukuha niya at hindi na bibilangin. Tinalakay ng presidential at vice presidential aspirants ang ilang napapanahong issue gaya ng pagtugon sa pandemya at pagbangon ng mga nasalanta ng Bagyong Odette. Narito ang report. Namahagi ng tulong sina dating Senador Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte sa mga nasalanta ng bagyo. Ayon sa Partidong Lakas CMD, kasama dito ang financial assistance, bigas at solar flashlight na ipinamahagi sa bayan ng San Ricardo at iba pang bahagi ng Southern Leyte, Surigao del Norte at General Luna sa Siargao at Negros Oriental. Sa Maasin City Airport, nagkataon nagkita sina Marcos at Energy Secretary Alfonso Cusi, ang presidente ng PDP Laban Cusi Faction na kinabibilangan ni Pangulong Duterte. Sa isang news release, sinabi ni Marcos na panahon na para palakasin pa ng gobyerno ang urban planning at mga spillway system sa bansa. Patuloy naman ang paggulong ng disqualification case ni Marcos sa COMELEC. Sa isang tweet, sinabi ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na siya ang magpe-preside sa preliminary conference ng kasong isinampa ng Akbayan sa January 7. Sa isang post sa social media, nagbahagi naman ng mga litrato si Vice President Leni Robredo nang pagbisita niya sa Dinagat Island na lubhang nasalanta ng bagyo. Binigyan siya ng briefing ni Governor Kakabag-Aw. Sabi ni Robredo, nararating na ng tulong ang Dinagat pero mangangailangan ito ng tulong na pangmatagalan. Naglaan na daw ng 5 ektarya ang probinsya para sa paglilipatan ng mga nakatira sa danger zone. At nangako si Robredo na makikipag-partner siya sa probinsya sa pagtatayo ng Angat Buhay Village. Sa isang Facebook Live, sinabi ni Robredo na naka-quarantine siya ngayon matapos ma-expose sa close insecurity pero siniguro niya na tuloy ang relief efforts on the ground. Si Senador Kiko Pangilinan naman nagpunta sa Bohol para ma-assess daw ang sitwasyon doon. Nangako siya maghahatid ng tulong sa mga apektadong residente. Sa isang news release, nanawagan din si Pangilinan sa mga fiberglass manufacturer na tulungan ang libo-libong mangingisda na nawalan ng bangka dahil sa pananalasa ng bagyo. Pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang groundbreaking ng Boy Scouts of the Philippines Manila Headquarters. Sa kanyang speech, pinasalamatan niya ang lahat ng tumulong sa kanilang lungsod para labanan ng COVID-19. Ibinida rin niya na handa na sila sa banta ng Omicron variant. Sabi niya, sumusunod naman daw ang mga Pilipino basta malinaw ang polisiya ng gobyerno. Nagsagawa rin ang Manila City Government ng relief operations sa Antique na naapektuhan din ng Bagyong Odette. Nag-Facebook Live naman si Dr. Willie Ong mula sa Cebu. Nagbigay siya ng payo kaugnay sa pagtatae na laganap daw ngayon sa mga lugar na apektado ng Bagyong Odette dahil sa kawalan ng malinis na inuming tubig.
Walang public engagement si Senador Ping Lacson ngayong araw pero sa isang news release, sinabi ni Lacson na tututok siya sa kalusugan, ekonomiya at pagkakaroon ng pananagutan sa taong bayan. Mahalaga raw na masiguro ang pag-ahon ng bansa sa pandemya para makabawi din ang ekonomiya at malaking bahagi nito ang pagsugpo sa katiwalian sa gobyerno. Wala ring public engagement si Senador Manny Pacquiao ngayong araw. Sa isang news release, nagpasalamat siya sa Philippine Olympic Committee sa mabilis at makatarungan daw na aksyon sa issue kaugnay ng pole vaulter na si EJ Obiena. Kahapon, inanunsyo ng POC na hindi na nito kikilalanin si Philip Elawico bilang presidente ng Philippine Athletics Track and Field Association matapos nitong iharas umano si Obiena sa pamamagitan ng mga malisyosong pampublikong pahayag nito. Tumangging magkomento si Uwico dahil wala pa siyang nakikitang official resolution. Sandra Aguinaldo, GMA News. Naglabas ng karagdagang pondo ang Department of Budget and Management para sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Sa Siargao, bukod sa kawalan ng malinis na tubig, problema rin ang mga napinsalang pagamutan, lalo na ngayong dumarami ang kaso ng respiratory disease. May report si JP Soriano. Hindi lang kakulangan sa tubig ang problema sa Siargao Island, pati na rin ang mga ospital o pagamutan. Ang kanilang district hospital di na makatanggap ng pasyente. Mahigit 340 ang sugatan sa lugar na ang ilan ay nabagsakan ng mga gamit dahil sa Bagyong Odette. Dumarami rin daw ang respiratory cases dahil sa mga bata at nakatatandang nagkakanumonya. Mabuti na lang at dumating ang mga health worker mula sa Davao Regional Medical Center at Philippine College of Surgeons. Itinayo ang isang field hospital type 2 sa General Luna na may 12 doktor, 7 nurse, mga medical social worker, medical technician at biomedical engineer. Disrupted lahat ng health services, no? Whether it's a primary or a secondary na services. That is why we are mandated by the DOH to do a humanitarian medical relief response. Kahit problema ang supply ng kuryente, marami ng pasyente ang nagamot. We're in shortage of generator sets kasi it's not only needed by the water refilling station, it's also needed by the clinics, the health centers. Sabi naman ng National Grid Corporation of the Philippines na lahat ng transmission lines sa Mindanao ay okay na. Ibig sabihin maibabalik na ang kuryente sa franchise areas ng Sorneco, CRLco at Sorseco. Naglabas naman ng karagdagang 1 bilyong pisong pondo ang Department of Budget and Management para sa mga rehiyong isnailalim sa state of calamity. Ang Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao at Caraga. Nakadepende raw ang alokasyon sa bilang ng mga sinalantang tirahan at danyo sa agrikultura at infrastruktura. Naglabas din ng 827.18 million pesos na pondo para sa Quick Response Fund ng Office of Civil Defense, Philippine National Police at Department of Social Welfare and Development. JP Soriano, GMA News. Aakalaing 1,000 piso ang mga ampaw o money envelope na kinumpiska ng NBI sa Cavite. Yes, ma'am. Bigyan mo namin kayo ng pagkakataon magpaliwanag sa opisina po. Na-recover sa suspect ang 150 pirasong ampaw pati ang marked money na ipinambayad ng undercover agent. Talamak daw ang bentahan nito sa Facebook. Pero ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, bawal ang paggamit ng imahe na hawig sa ating pera kung walang permiso mula sa kanila. Ang mapapatunayang lumabag sa batas ay posibleng makulong ng hanggang 10 taon. Itinanggi naman ng suspect na gumagawa siya ng ampaw na mukhang 1,000 piso pero nire-resell nga raw niya ito online. Nakahanda na ang mga ospital sa mga posibleng mabiktima ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Sa Gat Andres Bonifacio Medical Center sa Maynila, nakalatag na ang mga gagamitin sa mga mapuputukan. Payo ng pamunuan ng ospital kung may masugatan sa paputok, hugasan ito ng tubig at sabon bilang paunang lunas. Dapat pa rin daw dalhin sa ospital para maturukan ng anti-tetanus shot ang biktima. Ayon sa DOH, 25 na ang mga nabiktima ng paputok, mas marami kumpara noong nakaraang taon.
Sabi rin ng pulmonologist na si Dr. Maricar Limpin, kahit hindi masabugan ng paputok, maraming masamang epekto sa katawan kung malalanghap ang usok nito. Nag-iiwan kasi ito ng suspended particulate matters o palutang-lutang na polusyon at mga kemikal na nakaaapekto sa baga, kidney, atay, utak at nervous system. Posible rin daw na magdulot ito ng lung cancer o makasira ng pandinig dahil sa lakas ng tunog ng pagsabog dito. Samantala, siksikan na sa bentahan ng mga bilog na prutas sa Divisoria sa Maynila. Hindi na nasusunod ang social distancing sa masikip na kalsada. Kumpulan na rin ang mga mamimili sa mga pwestong mas mababa ang presyo ng mga prutas. Kahit delikado, ilang mamimili rin ang nagbababa ng face mask dahil libre ang tikim sa mga prutas sa ilang tindahan. Ilang pwesto ang nagtaas na ng presyo ng mga bilog na prutas na pinaniniwala ang pampaswerte. Para naman makaiwas sa siksikan, may ilang bumibili sa bangketa kung saan ipinagbabawal ang mga vendor. Inanunsyo ni Hugh Jackman na positibo siya sa COVID. My symptoms are like a cold. I have a scratchy throat and a bit of a runny nose, but I'm fine. And I'm just going to do everything I can to get better. Naka-isolate na ngayon si Jackman. Fully vaccinated at nakapagpa-booster shot na rin siya. Last week, isa pa sa mga kasama ni Jackman sa Broadway revival ng The Music Man ang nagpositibo rin. Dahil dito, kanselado muna ang musical hanggang January 1. Isa lang ang The Music Man sa maraming Broadway show sa Amerika na kinansela o iniurong dahil sa muling pagsipa ng COVID-19 cases. Ibinasura ng Makati Regional Trial Court ang drug case laban sa self-confessed drug dealer na si Kerwin Espinosa at kanyang mga kasama. Sa 13 payo ng desisyon, sinabi ng Makati RTC Branch 64 na bigong makapagpakita ang prosekusyon ng mga ebidensya para patunayang may sala sila Espinosa. Nakabase lamang daw kasi ang pagdawit kina Espinosa sa isang testimonya na bukod sa binawi na, nakuha pa sa pamamagitan ng paglabag sa batas. Hindi rin daw sapat ang testimonya ng mga pulis na walang personal na kaalaman sa krimen laban sa mga akusado. Ikinalungkot naman ni Justice Secretary Menardo Guevara ang desisyon ng korte. Wala pa raw siyang official copy nito pero inatasan na niya ang prosekusyon na mag-file ng motion for reconsideration. Hindi pa raw absuelto si Espinosa dahil may mga nililitis pa raw ng mga kaso laban sa kanya sa Maynila at Leyte. Si Kerwin ay anak ni dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa na pinangalanan noon ni Pangulong Duterte na sangkot umano sa droga. Kalaunay napatay ang nakatatandang Espinosa sa kulungan matapos umanong manlaban nang sisilbihan siya ng isang arrest warrant ng mga otoridad. Nauuso sa mga party yung Sandok Pera Challenge o yung paramihan ng masasandok na pera habang nakapiring ang mga mata. Pero ang isang babae sa Tansa Cavite, hindi lang pera ang nakuha. 40 pesos! 40 pesos! Pagtanggal ng piring, nagulat si Rachel dahil hawak ng kanyang boyfriend na si Dan ang isang rosas kung saan nakalagay ang engagement ring. Nakamit naman ni Dan ang inaasam na yes ni Rachel. Naganap ang proposal noong Christmas Eve. Sa Pebrero o Marso planong magpakasal ni Dan at Rachel. Congratulations! Masaya ang pasok ng 2022 nila. Tuloy-tuloy lang mga balitang dapat yung malaman. Susunod na ang saksi. Ako si Ato Maraulio. At sa ngalan ni Maki Pulido, ako po si Mav Gonzalez. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat nyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.